Magandang araw sa inyong lahat. Hanggang ngayon ba ay distracted ka pa rin? At marami ba ang nagdidemand ng oras mo at panahon? Sometimes nag-multitasking ka na. Sobrang liit pa rin ang iyong output. Or di ka pa rin satisfied sa iyong ginagawa. Ano-ano ba ang mga area ng ating buhay na dapat tayo ay mag-focus? At why we must be focused, no? So, kung interesado ka sa video na to, halika, samahan mo ko at alamin natin. Pero bago yan, ito muna ang kwento. Personally, na experience ko talaga yung pagiging focus sa aking buhay. Nag-aaral pa ako, no? Nung college time, ay sobrang struggle talaga yung buhay namin, masyadong sobrang hirap, no, financially. Kailangan namin na mag-usap ng magulang ko at ng kapatid ko kung sino yung tutuloy sa kolehiyo, no. Kaya ang ginawa ng dalawang kapatid ko ay nag-sacrifice muna at ako muna ang tumuloy sa college. Sabi ko sa sarili ko na talagang pagigihan ko yung pag-aaral ko, gagawin ko lahat, no, na para makapag-graduate. Talagang focus talaga sa pag-aaral. Gusto ko rin talaga sana ng scholarship, pero wala, hindi talaga kaya ng utak natin. Talagang average lang tayo, no. So pero na-bless pa rin tayo at naka-graduate at tinrabaho ko agad talaga lahat, no, lahat ng mga paraan. Na-bless naman tayo dahil after a year lang nang nag-graduate tayo, nakapag-OJT kaagad ako, no, sa isang company. Tuwang-tuwa talaga ako. Sabi ko, ito na yun ang pagkakataon ko. Ibigay ko talaga lahat ng best ko. Ang problema, na-ignore natin ang ibang mahalagang bagay na ng parte ng aking buhay, no? Na need ko rin focus. In-include ko siya sa aking routine, yung ibang parte ng area ng buhay ko, no. So sa tanong na ano-ano ba ang dapat natin pukusan ng parte ng buhay natin at why we must be focused, no, I suggest 4 things. Una dyan, we have to focus on our health, no, or kalusugan. So, itong part na to or area ng buhay natin, ito yung pinaka neglectable na part dahil kung ikaw ay bata pa at medyo malakas pa yung pangatawan mo, ay hindi mo talaga to pinapansin. Pero kung yung ibang tao ay talagang napabayaan yung health nila, pero bilang sa amin ang mga seaman, no, talagang kabaligtaran naman yon dahil kami well taking care of kami sa aming health. Nakapagtrabaho ulit pag hindi namin mapasa yung medical exam. Isa yan sa mga pinaka-importante na requirement namin sa pagsampa ng barko. Kung hindi namin mapasa yung medical na yan, syempre nakasalala yung future ng pamilya namin. Sumunod sa mga parte ng buhay natin na fokusan ay syempre we have to focus on our work kasi marami yung unemployed, no. We must be grateful na meron tayong trabaho sa ngayong panahon dahil sobrang daming walang trabaho at naghihirap talaga. So kung nandyan ka ngayon sa posisyon mo na mayroon ka employed ka, magpasalamat ka. May iba talaga na distracted pa rin, no, tulad ng kakilala ko, no, na mayroon na siyang line up, mayroon na siyang naka-ready na siya sa pagsampa sa barko ulit. Mayroon pala siyang nakalimutan na isang dokumento na expired. Yung hindi niya nagawa rin yung obligasyon niya, no, dahil isa talaga sa pinaka-obligasyon na bilang isang namin yung mga certificate talaga namin at saka dokumento.
So kailangan talaga iyan ang mga dokumento namin ay obligasyon namin na i-renew every time na bumaba kami ng barko, i-check namin kung mayroon ba expired, kung mayroon mga dapat i-renew, kami mismo yung mag-check, no? Even though yan ay trabaho at may naka-in charge dyan sa agency, pero importante pa rin na na trabahoin namin at bilang kami, no, na mga crew ay obligasyon talaga namin na mag-renew ng aming mga papilis. Kaya importante din talaga na focus tayo sa ating work o sa ating trabaho dahil ito ay pinaka main source of income natin, no? Ito ay nagbibigay talaga ng magandang buhay magandang buhay para sa atin at sa pamilya natin. Bakit hindi pa natin gawin yung lahat at yung obligasyon natin para we can give food to our tables para sa pamilya natin. Ang susunod pa na dapat natin fokusan, pamilya natin, no? We have to focus also to our family. Ang quality time talaga importante lalo na sa atin, no, na nagbabarko, ay yung mga kabaro ko diyan, no. Kailangan talaga na may quality time tayo sa ating pamilya, sa ating asawa at sa ating mga anak. Yung grupo pa natin paminsan, yung inuuna natin. Itong mga gadget ay magiging kapalit ng time ng mga anak natin kumpara sa atin, no? Bilang head of the family, kailangan na wag natin hayaan na maging kapalit yan. Yung panghuli ay ito yung pinaka-importante. We have to focus our relationship to God, no? So importante talaga to dahil pag paminsan hindi talaga maiwasan sa ating buhay, no? Mayroon talagang magkakaroon tayo ng mga problema. Kailangan natin yung divine grace, no? Divine wisdom sa mga problema na dumadating sa buhay natin. Pero hindi lamang sa mga problema o mga struggles natin sa buhay na maalala natin yung Panginoon, no? Kailangan na during good times or bad times, mayroon tayong quiet time na yan ang fokusan natin na para hindi talaga tayo maligaw ng landas at marami tayong ma-accomplish sa ating buhay, no? I'm doing this kasi naniniwala ako na kapag nakaset focus natin, for sure talaga magiging successful tayo. Hindi naman madali, no, ang pagiging successful dahil maraming problema, maraming struggles, maraming challenges yung madadaanan natin along the way sa ating journey. Kaya hindi pwede na hindi natin lalabanan yan, no? Kaya samahan niyo ako, no? At we have to work together para itong mga distractions na to ay ma-eliminate natin. Dahil kapag tayo ay nakafocus, it will increase our productivity. Also, unlocks ability. And we have accomplished many things. For the meantime, hanggang dyan na lang muna ang ating kwentuhan. Hanggang sa muli, ito po ang iyong lingkod, Chief Officer Ricky, isang seaman at entrepreneur na nagsasabing, Abantita, Abyan.